In the heart of our community, social gatherings are essential threads that weave the fabric of our lives. Whether it's a casual dinner, a festive celebration, or a community event, these occasions are crucial for fostering connections, nurturing empathy, and creating lasting memories. At their essence, social gatherings reflect our diverse cultures, beliefs, and traditions. They remind us that despite our differences, we all yearn for connections and understanding. Through laughter, conversation, and shared experiences, we dismantle barriers and build bridges. Today, we explore the importance of these events through the insights of two individuals who are deeply embedded in our neighborhood: a devoted teacher and a vigilant barangay tana. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po kami sa bahay ni Ma'am Pe para po bigyan po kami ng konting impormasyon para sa proyekto po namin sa MIL. Magandang hapon po, Ma'am Pe. Ito po ang katanungan natin. Ano ang mga tradisyon po na sinusunod ninyo sa mga salo-salo po? Okay, yung mga tradisyon na sinusunod namin sa mga salo-salo. So, noong kami mga bata, ayan. So, parang minulat sa amin na nanay at tatay na kailangan sa simpleng pananghalian, simpleng kainan, kailangan magkakasabay kaming lahat na magkakapatid o buong pamilya. Tapos sa mga espesyal na okasyon naman, so siguro nung mga nagsilaki na kami tapos napunta na sa ibang lugar yung mga kapatid ko, siguro occasionally na lang. Kuwari, halimbawa, ayan, piyesta. So, mag-uuwian lahat yung mga kapatid ko. So, doon kami nagkakasama-sama. At the same time, ayun, nagagayak yung nanay namin para may mga, yung kung ano delicacies meron dito ang Peñaranda, matikman uli ng mga kapatid ko. So, nagsasalo-salo kami pag mga ganon. Kaya lang, hindi na ganon kadalas kasi nga, nung naglakihan na, syempre mga nasa iba-ibang lugar na. Pero once na nagbibigay naman sila yun, tuwing fiesta is umuwi. Ayan. So, pero nitong ako ay nagkaroon na ng sarili kong pamilya, so lagi kami yan is pag birthday, ayan, so sinisiguro namin, kompleto kami. Pag New Year and Christmas, ayan, kompleto kami. So, yung isang anak ko nga, every time yan, pag New Year, so basta mag-New Year muna siya dito, then after, yung mga friends naman niya, yung pupunta dito lahat, para sila naman yung mag-celebrate. So, basta inuuna niya yung kami munang pamilya. Ano po ang pinakamahalagang mensahe na naiwan po sa mga salo-salo niyo po sa social gathering po? Sa akin, ang syempre doon sa salo-salo na yun, kasi yun yung isang way na kung saan doon kami nakakapag-bonding. So, kumbaga talaga nakakapagkamustahan kaming magkakapatid or kaming pamilya. At kumbaga, actually, yun yung namimiss ko kasi kumbaga parang pag Christmas kasi makikita mo puno-puno yung lamesa, si nanay at si tatay andyan. Kaya lang nung nawala na yung mga magulang namin, so medyo nabawasan yung gano'n. So, siguro, wag nating ialis yung ganong tradisyon kasi kumbaga parang doon at least nananariwa lahat ng mga memories. Tapos, yung kumbaga, yung closeness ng family is isang way yon para mas mapanatili yung closeness ng pamilya. Ano po ang mga pagkain ang karaniwang inihahanda po sa mga salo-salo po? Kami, mostly, syempre, pag yung ibang mga kapatid ko, lalo at malayo, tapos yung mga anak ko, kung ano yung paborito nila na o yung isa magre-request yan, leche flan, tapos yung iba naman magre-request yung paborito nilang ulam. So, pero syempre, hindi nawawala kung ano yung delicacies na meron dito sa Peñaranda kasi yun yung mga namimiss nila. Tsaka yun nga, yung parang kung ano yung mga lutong bahay talaga na namimiss nila. May mga special po ba na okasyon na mas mahalaga sa inyo at bakit? Sa akin, special na okasyon, ayan, Christmas. So, special sa akin yan kasi gusto ko nandito sila lahat, kumpleto sila. Tapos mga birthdays. Yan. So, although, yan, hindi kami masyado kasing bonggang maghanda pag birthday. Kaya mostly kasi nangyayari pag birthday kami, either kami lang or lalabas kami pamilya, ganon, just to celebrate
birthdays. Ganun. Pero yung sa barangay, diba, may konti salo-salo. Opo, may Tulad na barangay assembly. Pagka barangay assembly, muli-muli yung mga nagawa, yung mga gastos. Tapos, kaya rin, kain na lang yun. Sa Kaya mga, sa kunyari po, sa piyesta naman po, ano po yung mga tradition po? yung fiesta, bawang pamilya. Pabinyag po. Pamilya. Siyempre, may konti salo-salo. Sa ano po, paano po nagbago ang mga social gathering sa panahon po kumpara po sa ngayon? Kumbaga po, paano niyo po kakaiba yung tradition po noon nung kayo po yung kabataan niyo po tas ngayon po? Ano po yung pagkakaiba sa Pagkakaiba. pagsasalo-salo po? Nung araw kasi, yung salo-salo nung araw, siyempre yung mga kapatid, mga kamag-anak, saka salo-salo pagka fiesta o kaya Pasko, gano'n. Kumbaga Mga po, kamag-anak, kumbaga po sama-sama, mas gano'n. tumutulong po yung mga kabataan po. Yung mga kabataan nun, hindi tumutulong nung araw. Pero ngayon pala siguro, nagkakaisip siguro yung mga kabataan para tumulong. Pero nung araw, wala. Hindi, yung mga kabataan nung araw, basta ang nasa isip. Lalo, kainan na, mga fiesta, salo-salo, mga inuman. Yung mga kabataan nung araw kasi medyo may hilig din sa konting tagay. Sa ano po, sa mga pagsasalo po na yun, ano po yung mga pagkain na karaniwang inihahanda? Sa ngayon, Pwede po banggitin po muna natin yung nung noon po, tapos yung ngayon po. Nung noon po, ano po yung kadalasang mga inihahanda? pangkaraniwan, mga sariwa, mga gulay, may konting haring manok, mga baboy, konting inumin, mga konting mga pangmerienda, yung mga spaghetti, sopas, yun ang pangkaraniwan, mga pansit, yan. Ang pangkaraniwan. Yung ngayon po, ano po yung napapansin niyo po kadalasan na pong inihahanda? Ay parang ganun din eh, kaya lang ang pinagbabago lang ngayon. Parang marangya ngayon kaysa nung araw. Ngayon, lahat malaki yung pinagbabago. Dati, nung araw kasi, walang ganun mga jeep niya, mga konti niya, mga kulang nung araw. Mga kalesa, mga konting jeep. Pero ngayon hanggang sa cellphone, no? Yun ang madalaking ipinagbabago. May mga TV pa, may flat screen. Nung araw may TV maliliit lang na malaki, tumpok na ko yung ngayon flat screen lang kaya malaki yung pinagbabago. Susunod po. Paano niyo po pinapanatili yung mga connection niyo po sa mga kamag-anak at kaibigan niyo po? Kunyari sa mga pagsasalo po at pag-iikot. Pagsasalo-salo. Paano niyo po pinapanatili yung connection? Pinagtitibay. Opo. Siyempre sa pag-uunawaan ng mga magkakapatid, magpinsan, gano'n lang yun, yung konting salo-salo, konting share-share para medyo maganda magiging salo-salo ng mga kamag-anak. No? May mga special po ba na okasyon na mahalaga sa inyo bilang isa pong member dito sa barangay or bilang sa inyo po sa sarili niyo, ano po yung pinakamahalagang okasyon po? Mahalaga dito sa barangay, Or sa sarili niyo po? kahit sa ibang kahit sa Opo, bahay, sa gano'n. sarili niyo po, ano po yung pinakamahalaga? Ay, mahalaga, Pasko. Yun ang buwan. Sa lahat ng okasyon, buong isang taon, ang pinakamahalaga, Pasko. Dahil kasi magkakasama-sama nun buong
kamag-anak, kapatid, pinsan, amain. Nung nakaraang Pasko po, ano po yung pinaka-paborito niyo pong nangyari nung nakaraang taon? Ang paborito. Wala naman akong paborito. Basta magkakasama-sama kami. Konting inuman lang. Kakain. Ganun lang. Alang paborito pa. Basta magkasama-sama lang. Maligaya. Ganun lang. Yun lang. Walang paborito. Para perez kami. Maraming salamat po Ma'am Pe at binahagi niyo po ang mga karanasan niyo sa social gathering po at mga kulturang ginaganap niyo po dito sa bahay. Okay, thank you very much din. Ayan. Thank you. Maraming salamat po. Thank you.